What is up guys? It's me again, Red Moto. And welcome back to my channel, no? Matagal-tagal tayo hindi nakakapag-upload. It's been a while. Pasensya na kayo guys, no? Kasi sobrang busy natin. Kaya hindi ako makapagsingit ng time para mag-video, saka para mag-edit. So nga, back to the content tayo. Kung napanood nyo yung last video natin, bumili tayo ng bagong motor, no? Which is yung Bergman EX. Sabi ko doon, i-review natin yun, pero hanggang ngayon wala pa rin. Kasi nga busy. So, ayun, for today's video, bibigyan ko lang kayo ng update doon sa bago nating Bergman EX. Kung ano yung mga pinaglalagay natin, mga in-upgrade natin, and ayun, let's go! And then nga mga bro, ang aking bago, ay aking, hindi pala sa akin to. And then nga mga bro, and then nga mga bro, ang ating bagong Bergman EX. Bagong assemble pala, unanswered kilat. So ayan siya guys, no, tapos na siya. Actually hindi ako yung nag-setup sa kanya kasi nga busy ako, marami tayong pinagagawa. Kaya ang nag-setup nito, yung mga naglalagay ng kung ano-ano dyan, is si Daddy. Kasi sa kanya naman yan, siya yung gagamit. Kaya, ayan no. Para siyang black gold na kamerot, may basura pa sa gedi. Huwag nyo lang pansinin yan guys. Tapos tignan mo naman to. Oh. So ayun guys, for today's video, ayun sinalo. For today's video, i-update ko lang kayo kay Red Kilat. Ay, kay Red Kilat. Kay Bergman EX pala, wala pa siyang pangalan, hindi ko pa alam. Ang ganda po. So ayun nga, for today's video, share ko sa inyo yung mga parts and accessories na dinagdag kay Red Kilat. And bibigyan, ay, Bergman pala, Bergman EX. And update sa kung ano na bang nangyayari sa kanya. So ayan siya, 0.5. So 0.5 natin. Siya pala dun sa mga nagtatanong sa akin, no, regarding dun sa ORCR saka sa plaka. Nabili itong motor August 5. Then na-receive ko yung OR niya ng August 25. Tapos nakuha ko naman yung CR. Puro soft copy lang ha. Na-receive ko naman yung CR ng September 7 or 8. Basta ganun. Almost a month. Yung OR dumating siya before mag 1 month. And 1 month and 1 week yata yung CR. So yun, pwede na siya ibiyahe ngayon kasi kompleto na tayo ng ORCR. Though soft copy lang yun, wala pa tayong hawak na hard copy na original. Pero okay na yun, kasi na-print naman natin siya. And sa plate number naman, ayan. Meron na tayong plate number. Gawin ko lang siya ng temporary plate. Saka natin siya binilan ng pang-cover sa Shopee. So ayun guys, proceed naman tayo ngayon sa mga parts and accessories. Umpisahan na natin dito sa side mirror na binili ni Daddy. No? Ang tawag yata dito is R25 side mirror set. Sa shop, ay hindi niya to sa Shopee binili. Pinuntahan niya doon sa may shop sa somewhere in Maligaya, Fairview. Ayan. And then yung itsura niya. Tapos bumili rin siya ng bracket. Ayan no, para sa visor. Itong visor na to guys, stock to no. Bumili siya ng bracket, tapos tinaasan namin to. Kaya lang, ang naging problema natin dito, hindi siya fit. Pang NMAX yata tong bracket. So ginawan pa namin siya ng paraan, parang dinugtungan pa namin, which is ito yun, ginawa namin. Saan ba yun? Ito pala yun guys. Yung maliit, para magsakto siya dun sa butas ng stock visor natin. Hindi na kasi kami nagpalit ng visor kasi sayang naman to. Eh maganda naman siya. Pero tignan mo, laki na nung pinagbago niya. Inangat lang namin siya, then bumili kami ng bolts na mayroon ano to, coated ng gold. Ang ganda niya tignan. Tayo yung itsura niya guys. Tapos meron din siyang bracket. Itong bracket naman na to, from Shopee lang to. And diniskarte lang din namin sa pagkakabit kasi hindi rin siya abot. Gumamit kami ng side mirror adapter saka ng spacer para hindi siya tumama. Ayan yung itsura niya. Ay, ayaw mag-focus. Ayan. So ang plan namin dito namin kakabit yung cellphone holder pagkabili. Para clamp type na lang, di ba? So pwede rin naman dito sa may kabitan ng stock na side mirror niya. Ayan yung itsura niya. Tignan yung POV guys pag nag-drive. Ito rin pala guys, galing din ng Shopee to. Alam ko para to sa mga ano eh, no? Para din sa mga tank ng big bike. Pero pwede rin siya dito. Sticker siya na makapal, may parang pad. Tapos ayan yung design niya. Para maprotektahan yung fairings niya dito. Pagka magkakarga ng something, hindi siya basta-basta magagasgas o mag-fade yung kulay. Ayun no, makapal yun. Parang foam na malambot. Sobrang lawak talaga ng legroom na itong Bergman. Tignan nyo. Oh. Diba? Ayun no. Nai-stretch ko yung paa ko. Medyo adjust lang ng upo. Sarap po. Pwede ka pa nga dumay 4 yata dito kapag nagdadrive. Tinamaan. Tapos, ay ito pa pala guys. Ayan no. Bumili rin si Daddy ng, anong tawag dito? Wide lens. Sa side mirror. Dinidikit. Ang ganito kasi guys.
mas kita natin, no? Kasi naka-wide siya, mas kita yung nasa likod. Lumiliit yung blind spot, no? Kasi mas wide yung nakikita mo sa likod. So, di ba? Seryoso si Hamilton, no? Na-adjust din to guys, oh. Yung sa visor niya. Pwede din naming babaan or taasan. Pero hindi siya yung ano, adjustable talaga. Ibig ko sabihin dun sa na-adjust, pabaklasin mo ulit, tapos ibababa mo. Kasi meron pa siyang butas-butas yung bracket niya dito. Pasensya na kayo sa boses ko guys, no? Medyo galing pa tayo sa sipon. Tapos, syempre, bumili rin si daddy ng top box. Ayan, no? V3 alloy duhan top box. Anti-scratch siya guys. Ang ganda ng texture niya. Kumpara mo dito sa duhan ko, na luma na. So, ayan siya guys. May plastic po. Ay, tinanggal ni daddy. Tignan yung logo ng duhan dito. Para siyang reflectorized na, tignan nyo. Ganda. Top box raid. Itsura ng loob niya guys. Merong tools na maliliit. Tapos, andito yung manual. Naka 0.5 pa pala. Ayan o. Nice. Tapos, syempre, kung meron tayong top box, syempre, kailangan natin ng bracket, no? And then, yung bracket na kinabit natin. From Shopee lang din to. And ayun yung tsura niya guys, oh. Mas maganda kung mag-i-invest tayo doon sa bibili nating bracket. Kasi, maraming case yung nalalaglagan ng top box, no? Kaya nababali yung bracket. And tignan nyo naman to. Bakal siya. Ayun, no? Solid, di ba? Buong buo. And ayun yung tsura niya guys, oh. Ang ganda pa nung texture niya. Nung pinakakulay. Tapos ang bigat na ito guys. Yun lang yung downside, no? Mabigat. Tsaka pag naka-alloy top box. Tsaka pala guys, pinagpilihan din namin yun, no? Kung alloy o plastic top box. Hard plastic pala. Kasi meron na ngayon ganun eh. Hard plastic na itsura niya. Kamukha ng design ng alloy. Pero syempre iba pa rin yung alloy, no? Mas matibay, mas maganda. Yung downside, mas mahal, saka mas mabigat. Medyo hinihingal na ako dito guys. Check natin yung compartment. Meron siyang bag dito guys, oh. Ano to? Grasa. So guys, bumili rin si daddy ng bag. Lagayan ng mga camera niya. Dito tayo mayingkit, may mga naka-radar. Wala tayong ganito. Laki, oh. And ito, meron din siyang disc lock. Ang tools na ganito, maliit. Saka yung tools na kasama. Yan. So ayun lang guys, I think that's it, no, for today's video. Very quick video lang. In-update ko lang talaga kayo guys. And para alam nyo na rin kung ba't hindi tayo nag-upload. Medyo busy lang tayo ngayon. Saka salamat pa rin sa mga nakasuporta sa atin kahit tumumal yung pag-upload natin, no. Babay ako sa inyo guys after ng pinagkakabisihan ko sa buhay. So ayan, peace out.